Una sa lahat, purihin ang Panginoon. Isang malaking karangalan ang ako'y maging kabahagi ng pagpupugay at pagpupuri sa ating Panginoon sa pangunguna ni Pastor Abelardo Alves. And as a former ambassador, given the Presidential Proclamation 1476, naming every fourth Wednesday of November as the Goosey Peace Prize International Friendship Day, and it became renowned over the world as the Asian equivalent of the Nobel Peace Prize. I chair the Goosey Peace Prize, recognizing the peacemaker and achievers worldwide, the journalist, chemist, medicine, geologist, statesman, as well as people who advocate religion, who alleviate poverty, educator, and people who has the wisdom, not contradicting the God word of this. Sa gabi rin ito, ako'y nagpapasalamat kay Sister Rosario sapagkat nakikita ko sa kanyang damdamin na siya ay alagad ng Panginoon at sa kanyang pagkatao. Sa inyong lahat, nakita ko na kayo ay masasaya. You are all the children of God. You are the living angels of God. Naririto ang aking may bahay, isang colonel sa military, isang doktora na miyembro ng Philippine Medical Association at higit sa lahat, siya ay pioneer of the humanitarian effort in this nation despite of the fact that it is my parents who founded the nursing education in the Philippines that up to now has been benefited by the millions of Filipinos worldwide. When my thought and my spirit is big within the goodness of my heart and from the deepest of my heart, I would really speak into the point that I am not only diplomatically correct but intellectually bright. When Pastor Alves speaks, this not the slavery and the poverty in this nation, I am impressed with you, sir. I am impressed. It's just because you are not only a living angel of God, but you speak to the righteousness and to the necessity of the people of this nation. Israel, the Israelites has been slain for such a long period of years by the Egyptians. Unfortunately, in this nation, it is not the Egyptian who enslaved us. You're right. The one who enslaved us are the people of our own culture, of our own race, of our own normal thought and thinking. The politicians who run this nation. And this is not only this time, but even in the past. And I hope one day, when we will all wake up, they are no longer there because they have been given a chance to extort the wealth of this nation. People are saying, I am arrogant. I am arrogant is just because I don't want to see this nation living in poverty when in fact this nation is a very rich nation. You could imagine that those senators extort billions of pesos when in fact you are right, there is no health care in this nation and there are many sick people in this nation in the provinces, but they could not come up to the hospital. They have no money, even a normal fare to a bus to come to Manila.
Sa halip na sila ay pupunta sa ospital, natatakot sila sapagkat pagdating nila sa ospital, wala rin isang doktor na sasalubong sa kanila sapagkat ang uunahin ng mga doktor na ito ay mayroon ba kayong salaping pambayad sa amin dito sa ospital. Ito ay hindi pagsisinungaling, ito ay katotohanan. At kayo po ay galing sa Canada. Nang ako ay pumunta sa Canada, isang turista lamang, nagkasakit ako sa gastric pain ko. Pumasok ako sa Canada Hospital sa Montreal. Hindi po ako pinagtatanong. Ang sinabi lang, anong nararamdaman mo? Hindi ako tinanong kung wala akong pera. Ang sabi ko, masakit ang sikmura ko. Ako ay inalalayan ng isang doktor, ginamot ako, at sabi ko, turista ako. Sinabi niya sa akin, you can always come back until we can cure you and you don't have to worry in the payment in this hospital. Dito sa Pilipinas, mangyayari ba ito? Isang senador, 28 billion ang kinurakot. Samantalang, kung may puso ka, yung 28 billion na yun ay para lamang sa isang pamilya nila. Ibahagi mo na ang 10 billion. Huwag na ang 2 billion na lang sa mga maralita sa probinsya. Subalit, hindi nila gagawin yun. Sila yung mga artista. Hinahangaan natin sila. Ano ko harito? Hinahangaan natin ang kanilang kalukuhan at ang kanilang pagtatarantado sa mga inusinting Pilipino. Kanina, nandoon ako sa Makati. Guest speaker ako. Tumakbo ako sa Golden Bay Restaurant. Guest speaker ako. Nandiyan ang mga pulisya. Saan ka nakakita? Nasa Camp Krabi. Ang nagwagwardya ngayon ay mga security guard. Sa gate. Alam niyo yan. Mali yun. Ikaw, pulis. Ikaw ang magwardya sa gate. Sapagkat kayo ang nakakaintindi ng saligang batas kung paano bibigyan ng proteksyon higit sa lahat ang ating mamamayan. Ikaw ang security guard mo. Ang magprotekta sa pulis, mali ka. Kaya ka naging pulis, dapat proteksyonan mo ang ating mamamayan at hindi security guard ang magproteksyon ng gate ninyo. Kaya naman sila nagagalit sa akin sapagkat ako raw ay diretsong magsalita. Kung kayo ay nasa aking talampakan at kaisipan, nakapag-ikot sa maraming lupalop at lugar ng mundo, hindi lamang po ang Antarctica. Masasabi ninyo, that is the brilliance of thoughts and the spirit of the people. Bibigyan ko kayo ng isang ehemplo. Noong pangalawang digmaan, hinati ang Alemanya. Now, a nation of Germany from the west to the east. Hindi po ba sila ay nag-aklas sapagkat ayaw nila na ang kanilang emosyon at damdamin ay ini-stifle o pinapawalan. Kung kaya makalampas ang ilang dekada, siguro ay 15 years ago, hinati ang German Wall. The East in the West. At ngayon, ang bansang Alemanya ay naging isang bulik. At ito ay naging simbolo ng pagkakaisa sa Europa. Subalit, hanggang ngayon, naroroon pa rin ang problema ng mga tao sa Alemanya sapagkat ang naghati ng wall na ito ay wala naman sa kanila siguro, sa spirit nila, sa isipan nila, o sa kanilang pananampalataya sa ngalan ng kapayapaan. Siguro ito lamang ay isang propaganda upang sa gayon, mapaunlad nila ang kanilang ekonomiya, ang militarisasyon at higit sa lahat, the vanity, the fascination, the terrorism that is going on now in the world because we are full of the blood of a nation with superiority. Russia, America, China, at kung ano-ano pa. Karamihan ngayon sa ating bansa, ang mga namumuno ay likas na makasalanan at galit hindi lamang sa laman, kundi sa salapi at sa mga materialistikong bagay. Kung ganito ang mamumuno ng ating bansa, walang mangyayari sa ating bansa. Patuloy tayong sasabihin, developing nation, a third world country,
Bakit natin sasabing third world country ito? Narito ang mga edukado, narito ang matatalino, narito